Bubuksan na ang kinatatakutang green BIR box. Ang kinatatakutang green na BIR box. Bubuksan na ang sikretong hindi na mapipigilan at lahat nakatutok. Buong Pilipinas nakaabang. Sinong panig? Ang tila kinakabahan? Kampante ba o kinakabahan na ang panig ni VP Sara patungkol sa green BIR box na ito? The last matter, which is the subject of that manifestation, is the opening of the sealed BIR box. Lucas 8 verse 17, sa pagkatulang bagay na natatago na di mahayag o walang nilihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Nakasil, mahigpit na binabantayan at naglalaman ng mga dokumentong maaring magpabago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng Senado, may isang berdeng kahon na pinakahihintay ng lahat na mabuksan. Ang kontrobersyal na Green BIR box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Pero bago natin ibunyag kung ano ang posibleng pasabog na nasa loob ng kahong ito, may isang mabigat na rason kung bakit isang kilalang piskal ang pilit na pinipwerasang mabuksan ito ngayon na, bago pa man mag-umpisa ang tunay na laban. At sa panonood mo hanggang dulo, malalaman natin ang eksaktong taktika kung bakit hindi na nila ito kayang itago pa. Sa makatuwid, ang buong taong bayan ay nakaabang na. Remember, na doon sa proceedings before the Committee on Justice noon, pinagpasyahan ng majority of the members of the Justice Committee na wag na munang buksan yung box na pinisent o dinala ng BIR in compliance with the subpoena issued by the committee. Kasi there were questions about whether pwede, kasi nga yung mga non-disclosure provisions sa National Internal Revenue Code. Although there's of course divergence of opinion there, ako mismo I was insisting already on the opening of that BIR box, but the majority decided otherwise. So that was transmitted, that particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. Pumasok sa eksena si House Prosecutor Representative Laila De Lima na naghain ng isang matapang na manifestasyon sa gitna ng pre-trial conference. Ang kanyang formal na hiling, buksan ang selyadong green BIR box na ipinadala sa Senado na hindi pa nasisilayan kahit ng mga mismong miyembro ng Justice Committee. Aakalain mong pwede naman itong buksan sa mismong impeachment trial, pero dito napapasok ang isang knowledge gap na hindi alam ng karaniwang Pilipino sa mga legal na proseso. Ayon kay De Lima, kasalukuyan nang nagaganap ang marking of exhibits, kaya kung ihihintayin pa ang mismong trial bago buksan at isa-isahin ang libu-libong pahina ng tax records, lalo lamang matatagalan at babagal ang paglilitis. Pakinggan pa natin siya. So since we are in the marking of exhibits, this is a proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. So those were the subject matters of the manifestation that was filed today, this morning, by the prosecution. Sa makatuwid, ang pagbubukas nito ngayon ay isang estratehiya upang magkaroon ng malinaw na inventaryo. Kailangan malaman ng magkabilang panig, prosekusyon at defense kung alin sa mga dokumentong ito ang gagamitin bilang ebidensya. Pero bakit nga ba kinatatakutan ang kahong ito? Ano ang posibleng nilalaman nito na maaring maging matibay na alas ng prosecution o maging patunay ng inosensya ng depensa? The floor is now open for manifestation, clarificatory questions, motions regarding the question of whether or not to open the BIR box. Madam Chair. The Honorable Mika Gonzalez and then the Honorable Laila De Lima. Thank you, Madam Chair. That is correct, Madam Chair. Last April 2022, we laid on the table the decision on whether we should open the box together with the Commissioner. So, Madam Chair, with that being said, I move, Madam Chair, tagalugin na lang po natin, na desisyonan na po natin ng issue na ito kung bubuksan o hindi ang box na isinumite ng BIR noong nakaraang committee hearing. Ang pagbubukas po ng mga box ay nagbabago ng kapalaran ng ating bansa. Chair,
At this point in time, ako po ay naniniwala sa argumento po at sa legal opinion ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila De Lima. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila sumasang-ayon? Kaya po, ako po ay i-reserve ko po ito for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Kung hindi ito bubuksan ngayon, ang delay na idudulot nito sa mismong araw ng trial ay magbibigay ng mas maraming oras para sa kalituhan. Kaya giniit ng prosekusyon na habang ongoing pa ang pre-trial, kailangan na itong mahabol. Ang mensahe ay malinaw. Ang kinatatakutang BIR box ay bubuksan na at tila hindi na ito mapipigilan pa. Have mercy, O God. Marcos 8 verse 36. Sapagkat ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sa puntong ito, ang laban ay nakasalalay sa kung ano ang totoong nakasulat sa mga dokumentong hawak ng BIR. Ang pagbubukas ng kahon ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagkakasala at hindi rin ito automatikong nangangahulugan ng kaligtasan. Ito ay simpleng paghanap ng katotohanan na nakabase sa numero, petsa at opisyal na record ng gobyerno. Pero ang tanging sigurado lamang, kaibigan, ang susunod na mga araw ay magiging kritikal. Papayagan ba na ng mumuno na mabuksan ang kahong ito na maaga upang mapabilis ang hustisya? O magkaroon ng matinding legal na harang mula sa depensa upang protektahan ang nilalaman nito? Sa makatuwid, nasa kamay na ng Senado bilang impeachment court ang pinal na desisyon. Ang taong bayan ay walang magagawa kundi ang mag-abang, magbantay o hintayin kung ano ang berdeng kahon na ito na naglalaman ng usok o ng apoy. Nakakapanabik abangan ang mga sekretong mabubunyag mula sa mga kahon, ang mga buwis na binabayaran at ang mga yaman na kinukwestiyon sa mundong ito. Pero sa kabila ng lahat ng ingay ng politika, posisyon at kapangyarihan, madalas nating nakakaligtaan na ang lahat ng record sa mundong ito ay panandalian lamang. Sa makatuwid, darating ang araw na hindi BIR records o hatol ng Senado ang magdedetermina ng ating kahalaga, kundi ang record ng ating mga puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kundi ang record ng ating mga puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong maitatago sa Kanya, kaibigan. Ang mga yaman at posisyon sa lupa ay inaanay at kinakalawang, pero ang kaligtasang inaalok ng ating Panginoon Jesucristo ay walang hanggan. Ang ating Panginoon Jesus ang kaisa-isang totoong tagapagligtas. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya imbes na ubusin natin ang ating pag-asa at kapayapaan sa mga taong nagtatalo sa pwesto, ibaling natin ang ating paningin kay Jesus na nag-aalay ng kanyang buhay upang bayaran ang pinakamalaking utang natin, ang ating mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayon, kaibigan, anuman ang estado mo sa buhay, na buksan ang totoong kahon ng biyaya. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. At kung nais mong tanggapin ang ating Panginoon Jesus, sabayan mo ako sa panalangin mula sa puso. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po ako sa iyo ngayon at inaamin na ako'y makasalanan. Nakita ko po na walang kapangyarihan, politika o yaman sa mundong ito ang makakapagligtas sa aking kaluluwa. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap po kita bilang aking kaisa-isang Panginoon at personal na tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. Linisin mo po ako at ikaw ang maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Pinupuri po kita, o aking Panginoong Diyos, sa iyong pong kabutihan sa akin. At patnubayan niyo po ako, patnubayan niyo po ang aming bansa at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF.
At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.